Dahil super late ko nang nagising ngayon, magluluto na lang tayo ng super easy lazy carbonara. Yes mga ma'am, she's lazy dahil pang tamad talaga tong recipe na to. Mabilis ang luto kasi to at hindi na kailangan dito ng gisa-gisa. Sa isang pan, pagsasama-samahin lang natin ang lahat ng ingredients. Gagamit ako nitong linguine pasta, pwede rin naman yung spaghetti pasta. 500 grams yung meron ako dito pero 250 grams lang yung gagamitin ko. Sunod ko namang ilalagay itong cream queso. Ito yung pinaghalong cream at queso sa isang lata. Nabibili to sa mga tindahan o kaya sa grocery. Sunod ko namang ilalagay ang isang lata ng evaporated milk. 370 ml to at kahit anong brand ay pwede nyo gamitin. Kahit nga fresh milk ay pwede rin dito basta gatas. Hindi na tayo gagamit ng tubig sa pagpapakulo nito dahil dito na siya mismo sa gatas pakukuluan. Ito yung palagi kong ginagawa kapag white pasta yung niluluto ko. Mas masarap kasi yung ganito at mas lasang-lasa yung gatas. Sunod naman ay maglalagay ako ng 2 kutsara ng butter, pwede rin naman ng oil. Sunod naman ay yung cheese, kalahating box to ng regular size na nabibili na cheese. Pwede rin kayong gumamit ng cream cheese or kahit anong cheese ang gusto nyo. At titimplahan ko na rin to, maglalagay lang ako ng paminta at asin. Tuna nga pala ang isasahog natin dito pero mamaya ko na yun ilalagay pagkakulo. At tatakpan lang natin yan at aantayin na kumulo. At kapag kumukulo na ay hahaluin naman natin to. Para pag naluto yung pasta ay hindi siya dikit-dikit. Pag hindi kasi natin to hinalo ay maluluto na yan ng ganyan, yung dikit-dikit na pasta. Kung maliit nga pala yung paglulutuan nyo ay pwede nyo na lang hatiin yung pasta para magkasya sa pan. Etong sa amin na hindi ko na hinati dahil kasya naman siya at gusto namin kasi yung mahahaba na pasta. Medyo lumambot na rin yung pasta dyan kaya mas madali na siyang haluin. Meron nga rin pala akong recipe ng mac and cheese dito. Super sarap at napaka-creamy rin nun at 3 ingredients lang yung nagamit ko dun. Sunod naman na ilalagay ko na yung tuna, na-drain ko na rin yan. Kahit hindi na tayo nagisa dito at tuna ang nilagay natin ay hindi to magiging malansa. Dahil mas mangingibabaw yung lasa ng gatas at ng cheese dito mga mamshis. At iba talaga yung lasa ng mismong pasta kapag sa gatas pinakuluan. Pagkalagay ng tuna ay niluto ko lang ulit yan ng mga 5 minutes at eto na yung naging itsura niya. Hahaluin lang ulit natin to at yung cheese naman ay dudurugin ko dahil hindi quick melt yung gamit ko. Tinikman ko na nga rin pala to at okay na sa akin yung alat. Kung medyo dry pa to para sa inyo ay pwedeng maglagay pa ng gatas. Para sa akin ay tamang-tama lang to at sakto lang yung mga ingredients na nilagay ko dyan. Hindi pa masyadong malambot yung pasta dito kaya lulutuin pa natin to ng another 3 to 5 minutes. Kailangan lang talaga natin siyang haluin para hindi siya matuyo at masunog yung ilalim. Yung apoy nga pala nito ay mahina lang. At after 3 minutes ay eto na siya mga mamshis, tingnan nyo naman kung gaano ka-creamy yan. Malambot na yung pasta dito at nagmelt na din yung cheese. Pwede nang patayin yung apoy niyan at pwede na ring ihain. Yung lasa nito ay napaka-cheesy na, nasa inyo na lang kung magdadagdag pa kayo ng cheese dyan. Yung creme queso kasi na nilagay natin dyan ay isa sa nagpasarap dyan. Kung wala kayong mabila nun ay pwede naman yung all-purpose cream tapos damihan na lang ng cheese. Pakakainin ko na yung mga bata at pagkatapos ay si mama naman ang kakain syempre. Ayan mga mamshi, super creamy talaga niya at napakadali lang nito gawin. Hindi na kailangan magisa-gisa at kahit konti lang yung time nyo ay kayang-kaya nyo tong magawa. Isa talaga sa paborito naming pasta itong carbonara. Kahit palagi namin lutuin ay okay lang. Lalo na kapag ganito yung luto, hindi siya nakakasawa at super sarap niya talaga. Hindi na kailangan ng bacon dito dahil tuna lang ay okay na. Napakalasa niya at gustong gusto rin ng mga bata. Ito nga yung palagi nilang nire-request kaya naman gumawa ako ng lazy version nito.